Tiyo, alam mo ba? May good news si Papa sa'yo. Good news. Alam mo ba? Aalis si Papa today. Pupunta si Papa sa Animal Kingdom Foundation. Oo, magatid si Papa ng tulong doon. Siguradong maraming matutuwang rescue dog at saka rescue cat. Dito ka lang muna sa bayan. Bantayan mo yung si Bebe. Okay? Okay. At saka pakabait ikaw, ha? Okay. I love you. Love you too. Hello. Ang bait. Ganda mo naman. Ito pa mama, nag-aantay sa Dito pala. Dito pala. Aantay. Ito ang ating Rescue and Rehabilitation Center. Nandito na po tayo sa Capas Tarlac ngayon. Yes. And makikita nyo po habang papalapit po tayo sa mga kennel, left and right po ang ating open kennel. Wala po tayong kulungan kasi Wow. we don't believe in caging, no? Kasi we always want that our animals are able to express their natural. Yes. Si Marty po ito ang aming Hello. muling center administrator nang dahil po sa kanya maganda at maayos ang ating Yes. At ganoon na rin po kay Kuya Carlo. Hello, Kuya Carlo. Carlo naman din po. Nay. Welcome sa atin. Ito po ang ating adoption kennel. Pakita ko lang po. Yes. Dito naman po ang aming PWD to our left. May mga PWD tayo dyan. Dito naman po ang aming mga puppies. Puppies. Dami kailangan natin silang mapa-adapt lahat. Yes. Romeo, kaya nasa sa yung boses yan. Yes. Mo kami ha. Promote natin yan sila para mayroon silang new family. Come here, baby. May pasalubong ako. Isa lang, ha? Hala. Hati-hati pala. Kailangan hati-hati. Huwag ikaw ingay, ha? Meron din tayong cattery, no? Kasi marami tayong nare-rescue ng mga cattery, Romeo, no? Kaya we would just like to show you also. Dito naman yung training grounds namin. at dito yung training grounds ng mga dogs. Wow, ang ganda, ha? Play area po namin to. Everyday naglalabas kami ng dogs. Yung going process ng rehabilitation. Everyday naglalabas. Kasama po yung walking, socialize. So ito po yung
place na to nakaka-refresh. Opo, kasi we really want na maibigay namin yung magandang experience hindi lamang po sa ating mga aso, pati na rin po sa ating mga staff. Pati na rin po sa ating mga bisita, mga volunteers, at lahat po. Katulad po ninyo, mga bumibisita sa amin na hindi siya nakakatakot, hindi siya depressing, and parang we wanted to inspire people to help the shelters like us and para rin ma-adopt yung ating mga nire-rescue. Ano ang nagtulak sa inyo na magtayo ng animal shelter? Noong una pong panahon, nung kami ay bago pa lamang sa animal welfare at saka sa rescue, nung amin po talagang core program at advocacy ay yung tinatawag po nating dog meat trade or askalakal. So kami po ay nagre-raid kasama po ng mga pulis, nagre-rescue ng mga aso na ginagawang pulutan or pagkain. No? So kami ay ikot sa iba-ibang lugar. Nang dahil po dyan, dahil napakarami po naming rescue, ang sabi po namin, saan natin ilalagay itong mga ito? Wala namang kaming shelter, wala kaming facility, no? At meron po kaming usapan sa isang government agency before na doon muna pansamantala hanggang kami po ay nagkaroon nga po ng shelter. Dahil po sa kanila, dahil din po sa mga asong kailangan po naming i-rehabilitate yung mga na-rescue. Na naging inspirasyon at naging dahilan kung bakit namin kailangan ng rescue center. Ano ang pinaka-importanting bagay na dapat malaman ng publiko tungkol sa mga stray? Naku, ang pinaka-importanting dapat nilang malaman ay dapat wala tayong stray. No, dapat tayong lahat ay maging responsible pet ownership. Kailangan po rin nilang malaman na kawawa ang mga stray sa kalye, na kailangan nila ng pagkain, shelter, kailangan din nilang mapagamot, no? Kailangan po rin nilang malaman na kawawa ang mga stray sa kalye, na kailangan nila ng pagkain, shelter, kailangan din nilang mapagamot, no? At kailangan din nilang malaman na meron tayong responsibility as part of the community, no? Na sila ay pangalagaan, hindi natin dapat sila maltratuhin, hindi natin sila dapat pabayaan. So we have a role, we have a responsibility for them and for us to take care of this strays. Kung may isang policy or batas na gusto nyong baguhin o idagdag para sa mga hayop, ano ito? Naku, napakarami, no? Bilang abogado, napakarami kong gustong palitan, napakarami kong gustong ilagay. But maraming nagsasabi, naku, taasan ng penalty. Sa akin po, hindi ganun eh. Kasi over the years, nalaman po natin na hindi naman talaga siya nagre-resolve ng problema natin. So para sa akin po, ang talagang dapat nating mailagay dyan ay isang matindi at matatag na struktura po ng edukasyon. Edukasyon upang maturuan ang mga tao, mga bata, hanggang mga matatanda, no? Mga adult. Pag na-establish po natin, na ituro natin yan, animal cruelty will end. At mga katiyo, gusto ko lang magpasalamat sa Animal Welfare PH at saka sa Playpet sa walang sawang pagsuporta sa pagtulong sa mga rescue dogs, sa mga dog shelter. Maraming salamat. Mga katiyo, sa mga gusto mag-donate, sa mga gusto mag-sponsor, sa mga gustong mag-adapt, nandito po yung number natin. At syempre mga katiyo, maraming salamat.